Katulad na katulad talaga at kamukha ng kapatid kong matagal ko nang hinahanap, kaya agad ko nang nilapitan at baka siya na nga. At nang tinanong ko ang pangalan niya, ay hirap talaga siya sa pagsasalita. Kaya pilit niyang isinulat sa hangin at sa flaring ng motor ko ang pangalan niya. Kaya bigla talaga akong kinabahan na baka siya na nga. Kahit nakakapagod, kailangan ko magpatuloy sa paghahanap dahil habang lumilipas ang oras at araw ay umiiksi ang pagkakataon na makasama muli namin siya. Dahil matanda na rin ang aming ina, kaya kailangan ko talaga siya makita bago pa mahuli ang lahat. Kaya kahit nakakapagod, pagkatapos ng duty ko ay naglalaan talaga ako ng oras para bumiyahe na umaasa na matagpuan ko siya sa ganitong pamamaraan. Kahit malakas man ang ulan ay hindi ito dahilan upang ako ay panghinaan. Kahit basang-basa ang buong katawan at matatna ng sobrang gutom sa daan ay hindi maging hadlang upang ikaw ay aking sukuan. Kaya tuloy lang ang laban hanggang sa ikaw ay aking magtagpuan. Kaya kahit may NCAP na sa daan ay baliwala sa akin yan. Pero hindi nangangahulugan na maging kamote na rin ako at tularan ng iilan. Mas mabuti pa rin sumunod sa batas trapiko para hindi masayang ang ating pinaghirapan. Pagbukas ng app ay ito na ang simula ng aking kapalaran, malayo man yan o malapitan. Sa aking mga naging pasahero na aking napagtanungan tungkol sa kapatid kong nawawala at matagal ko nang hindi natatagpuan. Maraming salamat po sa oras ninyong inilaan upang ako ay mapagbigyan at sagutin ang aking mga katanungan. Ako po ay inyong pagpasensyahan kung hindi ko po kayo agad na ihahatid sa inyong paroroonan. Pero ganun pa man, lubos po ako nagpapasalamat sa inyong pakikipagtulungan. Habang ako ay napatpat kung saan bumaba ang aking pasahero at aking natanaw sa di kalayuan ng isang lalaki na may kapansanan na hirap din sa paglalakad. Katulad na katulad din talaga niya ang kalagayan ng kapatid ko matagal ko nang hinahanap at habang palapit ako sa kanya ay bigla akong kinabahan. At nang makita ko siya ng malapitan ay maigi kong pinagmasdan ang mukha niya at ako talaga ay nagulat dahil kamukha din niya ang kapatid ko. At sa pagkakataong ito ay naghalo na ang emosyon at sobrang saya at kaba kung nagkataon na siya na talaga. Mas lalong tumindi ang tibok ng puso ko nang tinanong ko na ang pangalan niya. At habang tinatanong ko siya kung ano ang pangalan niya ay mas lalo akong kinabahan dahil kahit sa pananalita ay hirap din talaga siya. Ano pangalan niya? At dahil sa kagustuhan niyang masagot ang katanungan ko sa kanya ay sinusulat niya sa hangin ang gusto niyang sabihin at sinasabayan niya ito ng ngiti habang kinakausap ko siya. Kaya tuloy na alala kong kapatid ko noon nakangiti lang sa akin sa tuwing kinakausap ko siya. Kaya nga sa puntong ito naghalo na talagang nervyos at sobrang pagkasabik na makita ko na siya. At walang ibang hiling kundi sana siya na nga. At dahil hindi ko nga maintindihan ang isinusulat niya sa hangin ay mas minabuti niyang isulat sa flaring ng motor ko para mas maintindihan ko. Ray. Ray. Hinahanap ko kasi ang kapatid. Hinahanap ko kasi ang kapatid. Kung taon na kasi nawawala ng kapatid ko, tulad ninyo, ganyan din. Yung kapatid sa amin na, hinahanap ko. Salamat tayo. Alam ko kasi kayo. Matagal na panahon na, 10 taon na. Kaya di ko naman nilalay yung mukha niya. Labitan kita. Salamat tayo, pagkakita pala. Salamat po. Nabiguman ako sa pagkakataong ito pero lubos pa rin akong dumadalangin at umaasa na makikita din kita hanggat nandito ako ang kuya mo.